Para sa pamilya, handang itaya ng isang masunuring anak ang lahat maging ang kanyang sariling dangal. Sa gitna ng matinding desperasyon na maisalba ang naghihingalong buhay ng kanyang bunsong kapatid, napilitan si Erich Gonzalez na tanggapin ang isang alok na magpapabago sa kanyang tadhana habang buhay. Ang akala niyang simpleng pagsasayaw sa isang stag party kapalit ng malaking halaga ay isa palang madilim na patibong. Sa isang marangyang penthouse sa lungsod, hindi maingay na barkada ang sumalubong sa kanya kundi ang nag-iisang si Vincent de la Vega, isang makapangyarihan, malamig at walang awang bilyonaryo na kilala bilang the beast ng corporate world. Sa halagang ₱1,000,000, naging transaksyon ang kanyang kababaang loob at sapilit ang kinuha ni Vincent ang kanyang kawandasan. Lumipas ang 5 taon, sa tulong ng sariling sikap, binuo ni Erich ang kanyang nadurog na pagkatao at isa na ngayong ganap na arkitekto. Akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa limot ang gabing iyon. Ngunit sa isang biglang pagtatagpo sa trabaho, muli silang pinagtagpo ng tadhana. Sa pagkakataong ito, gagamitin ni Vincent ang kanyang salapi at kapangyarihan upang muling ikulong si Erich sa kanyang poder. Napagtanto ni Erich na hindi siya makakatakas sa halimaw sa pamamagitan ng pagtakbo o pag-iyak. Upang makamit ang kanyang kalayaan, kailangan niyang daruin ang laro ni Vincent. Kailangan niyang amuhin ang natutulog na halimaw sa puso at sa loob ng pantalon ng bilyonaryo gamit ang sarili niyang kamandag at tukso. Ngunit sa gitna ng mapanganib na laro ng akitan, sino nga ba ang tuluyang madadaig? Kaya ba niyang takasan ng halimaw kung ang sarili niyang puso ay unti-unti na ring sumusuko sa pag-ibig nito? Isang mapagpalang araw at nag-aalab na pagbati sa lahat ng ating mga kaayasya. Ako ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay, narrator, Miss Angge. Saan ka dadalhin ng pagmamahal sa pamilya kung ang tanging natitirang paraan para isalba sila ay ang isuko ang iyong sariling dangal? Ngayong araw, eksklusibo rito sa Ayesha TV, ihanda ang inyong mga puso sa isang kwentong mapusok, mapanganib, ngunit puno ng damdamin. Tunghayan natin ang kwento ni Erich Gonzalez, isang babaeng naging bihag ng tadhana, at ni Vincent de la Vega, ang bilyonaryong binansagang The Beast. Kaya ba ng kamandag ng tukso at ng pag-ibig na paamuhin ng isang halimaw? O ang puso mismo ni Erich ang tuluyang madudurog sa huli? Mga kaayasya, wag nang patagalin pa, sabay-sabay nating subaybayan, tutok lang at makinig na mabuti. Dito lang sa Ayesha TV. Ang tunog ng monitor sa loob ng Intensive Care Unit or ICU ay tila isang orasan na mabilis na nagbibilang ng natitirang sandali sa buhay ng kapatid ni Erich. Bawat tunog ay tila baon ng karayom sa kanyang dibdib. Erich, anak, ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ng telepono ay basag na basag, punong-puno ng labis na pagod at kawalan ng pag-asa. Sabi ng doktor, kung hindi natin mababayaran ng paunang deposito na ₱1,000,000 para sa operasyon ng kapatid mo bukas, ititigil na nila ang mga gamot. I-release na nila ang kwarto. Nangatog ang mga tuhod ni Erich. Napasandal siya sa malamig at may mantsang pader ng banyo ng The Velvet Lounge, ang sikat at malokong nightclub, kung saan siya nagtatrabaho bilang isang simpleng waitress. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin. May angking kagandahan si Erich na hindi maitatago ng kupas na uniforme. Ang kanyang mga mata, kahit may bakas ng puyat, ay may malalim na papangakit. Ang kanyang hubog, kandilang katawan ay madalas santungan ng mga bastos na tingin at sipol ng mga lasenggong customer. Ngunit pinoprotektahan niya ang kanyang sarili. Palagi siyang nakayuko, palaging umiiwas, hanggang sa gabing ito, ang kanyang dangal ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Gagawan ko ng paraan, ma. Huwag kang umiiyak. Pangako, makukuha natin ang pera. Pulong niya. Kahit ang katotohanan, ay wala siyang kahit ₱100 sa kanyang bulsa. Pagbaba niya ng telepono, pagbukas niya ng pinto ng banyo, ay lumarawan sa kanyang harap ang mukha ni Cynthia, ang floor manager ng club na kilala sa pagiging tulay ng mga mayayamang kliyente sa mga babaeng nangangailangan ng mabilis na salapi. Matagal na nitong kinakausap si Erich, ngunit palagi siyang tumatanggi. Narinig ko ang usapan ninyo ng mama mo, Erich. Seryosong saad ni Cynthia, sabay hit-hit ng kanyang sigarilyo. ₱1,000,000.
Saan ka kukuha niyan sa loob ng 24 na oras? Magbenta ka man ng bato, hindi aabot sa ganyang halaga. Anong ibig mong sabihin, ate Cynthia? Tanong ni Erich. Lumalakas ang kabog ng dibdib. Lumapit si Cynthia at tinawakan ng kanyang balikat. May espesyal na kliyente ako ngayon, isang eksklusibong stag party. Ang kailangan na nila ay isang sariwang muka. Isang babaeng hindi pagasgas sa paningin ng mga mayayaman. Sasayaw ka lang, Erich. Isang sayaw sa ibabaw ng lamesa. Walang hipuan. Walang ibang gagawin. 100,000 ang paunang bayad ngayon. At kapag natawa ang organizer, dodoblihin o titriplihin pa. Napatitig si Erich kay Cynthia. Sumayaw? Sa harap ng mga lalaking estranghero habang halos hubad, naramdaman niya ang labis na dumi sa kanyang isipan pa lang. Ngunit sa kabilang banda, nakikita niya ang mukha ng kanyang kapatid na unti-unting nawawala ng hininga. Sigurado ka ba, ate? Sayo lang talaga? Pakiusap ng kanyang tinig. Umaasang may kaunting awang natitira sa mundo. Oo naman, akong bahala sa'yo, protektado ka roon. Nakangising sagot ni Cynthia. Sa kanyang desperasyon, tumango si Erich. Hindi niya alam, ang kanyang pagtango ay ang simula ng kanyang pagkahulog sa isang madilim na bangin, kung saan walang kontrol ang kanyang mga kamay, at kung saan naghihintay ang isang halimaw na nakatago sa mamahaling kasuotan. Hindi sa isang maingay na club o sa karaniwang hotel dinala si Erich. Ang sasakyang sumundo sa kanya ay isang marangyang itim na limousine na may mga bintanang hindi natatagusan ng tingin mula sa labas. Habang bumabiyahe patungo sa Bonifacio Global City, halos hindi makahinga si Erich sa sikip ng kanyang dibdib. Ang suot niya ay isang pulang bestida na ibinigay ni Cynthia. Gawa sa manipis na telang seda, may malalim na hiwa sa likod at halos umabot lang sa kalahatan ng kanyang hita. Pakiramdam niya ay hubad na siya bago pa man magsimula ang sinasabing stag party. Pagdating sa pinakatuktok at palabag ng isang kilalang 5-star hotel, inihatid siya ng isang bodyguard sa tapat ng isang dambuhalang pinto. Pumasok ka na. Nariyan ang kliyente. Malamig na utos ng lalaki. Huminga na malalim si Erich. Pinatigas niya ang kanyang loob. Isang araw lang. Isang sayaw lang, Erich. Para sa kapatid mo. Paulit-ulit niyang bulong sa kanyang sarili habang dahan-dahang itinutulak ang pinto. Ngunit pagpasok niya, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Walang wild na musika, walang kumpol ng mga lasing na lalaki nagtatawanan o naghihiyawan. Ang buong penthouse ay napaliligiran ng mga malalaking salamin na glass wall, kung saan tanawang kumukutitap ng mga ilaw ng buong lungsod. Ang tanging liwanag sa loob na nagmumula sa isang madilim na dilaw na lampara sa gilid. Sa gitna ng malawak na sala, may isang lalaking nakatayo malapit sa glass wall. Nakatalikod ito sa kanya. May hawak na baso ng scotch na may yelo at dahan-dahang iniikot ang alak. Kahit nakatalikod, kitang-kita ang otoridad at kapangyarihan sa kanyang tindig. Matangkad, may malapad na balikat na perpektong nakabalot sa isang mamahaling pasyadong o pasadyang tuksido at may aura na tila papag-aari niya ang bawat sulok ng silid na iyon. Magandang gabi po. Nauutal na panimula ni Erich habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ako po si Erich. Sabi po ni Ate Cynthia, magsisimula na po ba akong sumayaw? Dahan-dahang humarap ang lalaki. Tila ba pinaligiran ng yelo ang buong katawan ni Erich na makita ang mukha nito. Sa Vincent de la Vega, hindi siya maaaring magkamali. Madalas itong lumabas sa mga business magazine at telebisyon bilang isa sa pinakamayaman, pinakamaimpluwensya at pinakamalupit na bilyonaryo sa bansa. May lahi itong banyaga, matangos ang ilong, may matatalas sa mga mata na kulay abo na tila kayang bumutas sa kaluluwa ng sinumang tumingin dito at may perpektong panga, nakasalukuyang nakatiim. Tinignan siya ni Vincent mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay walang emosyon, subalit may init na biglang nagpataas ng balahibo ni Erich. Sayaw? Isang mapait at mababang tawa ang kumawala sa labi ni Vincent. Baka masyadong madaling magsalita ang manager mo, Miss Gonzales. Anong ibig ninyong sabihin? Habang pabalik ang ginawa ni Erich, ramdam niya na may mali. Nasaan po ang stag party? Nasaan ang ibang tao? Ibinaba ni Vincent ng kanyang baso sa ibabaw ng lamesa na walang ingay. Bawat hakbang nito palapit kay Erich ay tila tunog ng isang leon na dahan-dahang kinokorner ang kanyang biktima. Walang ibang tao, dahil ako lang kliyente ng gabing ito. Mariing saad ni Vincent habang humihinto.
Isang dangkal lang ang agwat mula sa mukha ni Erich. Ang amoy na mamahaling pabango nito na may kasamang amoy ng alak ay tuluyang nagpalula kay Erich. Hindi ako nagbayad para sa isang simpleng sayaw. Binili ko ang buong gabi mo sa halagang 1,000,000 piso at alam nating dalawa kung anong ibig sabihin ng halagang iyon kapag pumasok ka sa kwartong ito. Hindi, hindi totoo yan. Nanginginig na sigaw ni Erich habang umaagos sa mga luha sa kanyang pisngi. Ang sabi sa akin, sasayaw lang ako. Hindi ko ipinagbibili ang sarili ko. Aalis na ako. Mabilis na tumalikod si Erich at hinawakan ng doorknob para tumakbo. Ngunit bago pa man niya ito maipihit, isang malaki at matigas na kamay ang humampas sa pinto sa ibabaw ng kanyang ulo. Ikinulong siya ni Vincent gamit ang sarili nitong katawan. Ramdam ni Erich ang matitigas na dibdib nito na sumasandal sa kanyang likuran. Mag-iisip ka muna. Bago bubuksan ang pintong yan, Erich, pulang ni Vincent sa kanyang tainga. Ang kanyang baritonong boses ay tila isang sumpa. Sa mga sandaling ito, ang 1,000,000 piso ay pumasok na sa account ng ospital kung saan nakaratay ang kapatid mo. Isang tawag ko lang, mababawi ang perang yon at mamamatay ang kapatid mo bago sumikat ang araw. Napatigil si Erich. Napapikit siya ng mariin habang patuloy ang pagbuhos ng kanyang luha. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Bakit ninyo ito ginagawa sa akin? Hindi niyo ba alam kung gaano kasakit ito? Hitbi ni Erich, humaharap sa kanya na may halong galit at pagsusumamo. Hinawakan ni Vincent ang kanyang baba. Pinwersa siyang tumingin sa kanyang kulay abong mga mata na walang bakas ng awa. Dahil kaya ko, Erich, at dahil kailangan mo, malamig na sagot ng halimaw. Mayaman ka sa dangal, pero mahirap ka sa salapi. At sa mundong ito, ang salapi ko magpapatakbo sa buhay ng mga katulad mo. Inangat ni Vincent si Erich na tila bawala itong bigat at dinala sa malaking kama sa dulo ng silid. Walang nagawa si Erich, kundi ang umiyak at tanggapin ang kanyang malupit na tadhana. Sa gabing iyon, kinuha ni Vincent de la Vega ang kanyang pinakaingatang kabanalan ng walang pag-iimbot, habang ang buong lungsod ay saksi sa kanyang tahimik na pagtangis. 5 taon. 5 mahabang taon ang lumipas, ngunit para kay Erich, ang bawat gabi ay tila may bitbit pa ring bahid ng nakaraan. Ang perang nakuha niya mula sa madilim na gabing iyon, ang nagligtas sa buhay ng kanyang kapatid na si Liam. Nagbunga rin ang kanyang mga sakripisyo sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa umaga at pag-aaral sa gabi. Sa wakas ay nakapagtapos siya at isa na ngayong ganap na junior architect sa Vanguard Design Group, isa sa mga tanyag na architectural firm sa bansa. Hindi na siya ang umiiyak at takot na babae sa banyo ng nightclub. Ang Erich ngayon ay formal, professional at nakasuot ng planchadong corporate attire. Isang paluti na binuo niya upang walang sino mang lalaki ang muling makatapak sa kanyang pagkatao. Erich, ihanda mong sarili mo. Hinga lang pumasok ang kanyang senior architect na si Architect Torres sa kanyang cubicle. Ito na ang pinakamalaking break ng kumpanya natin. Ang De La Vega Holdings ay naghahanap ng bago at modernong konsepto para sa itatayo nilang multi-billion eco-resort sa Kapalawan. At dahil ikaw ang may pinakamagandang rendering, ikaw ang magpe-present sa CEO mismo ngayon. Napatigil si Erich sa pag-type sa kanyang computer. Tila biglang nawala ng hangin ng silid. De La Vega Holdings. Architect? Sino po ang haharapin natin? Nanginginig ang kanyang boses. Pilit na itinatago ang biglang takot. Sino pa ba? Ang nag-iisang si Vincent de la Vega. Kaya mag-ayos ka na, nasa boardroom na siya. Kumuho ang mundo ni Erich sa isang saglit. 5 taon na ang nakalipas. Pinilit na niyang ibaon sa limot ang lalaking kumuha ng kanyang dangal kapalit ng pera. Pinalakas niya ang kanyang loob. Huminga ng malalim at hinawakan na mahigpit ang kanyang digital tablet at blueprint. 5 taon na, Erich. Marami na siyang nakasalamuhang babae. Isang gabi lang yun. Hindi ka na niya matatandaan. Isang transaksyon lang ang tingin niya sa'yo. Pagpasok niya sa malawak at marangyang boardroom, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng isang mamahaling pabango na may amoy ng kahoy at tabako. Ang amoy na madalas pa rin magpaabang sa kanilang mga bangungot. Sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa salamin, nakaupo ang lalaki. Mas lalo itong naging mukhang mapanganib ngayon. Ang kanyang buhok ay maayos na gupit. Ang kanyang tuxedo ay walang kaunting lukot. At ang kanyang kulay abong mga mata ay nakatutok sa mga dokumentong hawak niya. Good morning, Mr. De La Vega.
This is Erich Gonzalez, ang aming lead designer para sa proyektong ito. Pagpapakilala ng kanyang boss. Dahan-dahang inangat ni Vincent ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Erich sa isang iglap. Naramdaman ni Erich ang pamilyar na kaba. Tumitig si Vincent sa kanya. Walang emosyon, ngunit may isang mabilis na kislap sa mga mata nito na nagpahiwatig na hindi nito nalilimutan ang kanyang mukha. Proceed. Malamig at baritono ang boses ni Vincent, tulad pa rin ng dati. Nagsimula si Erich. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses habang ipinapaliwanag ang bawat sulok ng disenyo ng resort. Ngunit habang nagsasalita siya, nararamdaman niya ang matatalas na tingin ni Vincent. Hindi ito nakatingin sa screen o sa blueprint. Nakatitig ito sa kanyang mga labi, pababa sa kanyang leeg. Tila hinuhubaran siya nito gamit lamang ang kanyang mga mata sa harap ng maraming tao. Matapos ang 30 minutong presentasyon, nagpalakpakan ng mga board members. Tumayo si Vincent. Ipinasok ang 2 kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at tumingin sa boss ni Erich. I like the design. It's bold, but I need to discuss some revisions on the private quarters. Mag-iwan kayo ng copy ng blueprint. The rest of you may leave, except for Miss Gonzalez. Nagkatinginan ang mga kasamahan ni Erich, ngunit walang nangahas na sumuway sa halimaw. Isa silang lumabas hanggang sa marinig ni Erich ang marahang paglapat ng pinto. Sila na lang 2. Mr. De La Vega, kung may kailangan po kayong baguhin sa disenyo, maaari ko namang ipadala ang revision sa email ng sekretary ninyo. Did you really think I'd forget the face of the woman who cost me $1 million, Erich? Putol ni Vincent sa kanyang sasabihin. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng paparating na panganib. Eksaktong-eksakto sa nangyari sa penthouse, 5 taon na ang nakalipas. Hinarangan ni Vincent ang kanyang daan patungo sa pinto. Mr. De La Vega, tapos na ang transaksyon natin ngayon. Narito ako bilang isang arkitekto. Matigas na sabi ni Erich, bagaman ang kanyang puso ay nagwawala na sa takot at sa kakaibang init na idinudulot ng kalapitan at kalupitan ng lalaki. Inabot ni Vincent ang isang hibla na buhok ni Erich at marahan itong inilagay sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang daliri ay gumuhit sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg, dahilan upang mapasinghap si Erich. Isang gabi lang ang binayaran ko noon, Erich. Ngunit sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, ang lasa mo pa rin ang hinahanap ko. Bulong ni Vincent, may mapaglaro at mapanganib ng ngiti sa mga labi. Running away from me again? Not at this time, sweetheart. Sa susunod na mga buwan, akin ka ulit. Hindi nakatulog si Erich ng gabing iyon. Paulit-ulit na umuusad sa kanyang isipan ang bawat salita ni Vincent, ang malamig na haplos ng daliri nito sa kanyang leeg at ang tila pag-angkin sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging isang takot na waitress na walang kalaban-laban. Kinabukasan, pagpasok niya sa opisina ng Vanguard Design Group, agad siyang ipinatawag ng kumpanya sa opisina ng kanilang presidente. Laking gulat niya na makita ang isang pamilyar na lalaking nakauniforme ng barong na may bitbit na mamahaling leather briefcase, si Atty. Ramos, ang personal abogado ni Vincent De La Vega. Maupo ka, Erich. Seryosong bungad ng presidente ng kumpanya, si Mr. Bautista. Baka sa mukha nito ang labis na tensyon at excitement. May magandang balita at mabigat na kondisyon ng De La Vega Holdings para sa Palawan Eco Resort Project. Ano po iyon, sir? Kabadong tanong ni Erich habang dahan-dahang nauupo sa tapat ng abogado. Inilabas ni Atty. Ramos ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag at inilatag ito sa harap ni Erich. Miss Gonzalez, nagustuhan ni Mr. De La Vega ang iyong konsepto. Ang katunayan, handa siyang pondohan ang buong proyekto sa ilalim ng inyong kumpanya na nagkakahalaga ng ₱100,000. Ngunit may isang espesyal na sugnay o clause sa kontrata na kailangan pirmahan mo mismo. Tinignan ni Erich ang papel sa gitna ng pahina. Nakasulat ang mga katagang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Exclusive on-site chief architect and personal consultant clause. Ibig sabihin yan? Paliwanag ni Atty. Ramos na may formal na tono. Mula sa araw na ito, ikaw ang magiging sole architect ng proyekto. Hindi ka maaaring humawak ng ibang kliyente. At dahil ang proyekto ay isang top secret eco resort, hihilingin ng De La Vega Holdings ang iyong buong oras. Mananatili ka sa poder at pangangasiwa ni Mr. De La Vega habang ginagawa ang final blueprints. Ano? Nabigla si Erich at napatayo. Mananatili sa poder niya?
Ibig ninyo sabihin, titira ako sa kung saan siya naroroon? Sir, hindi maaari yan. May pamilya ako. May iba pa akong trabaho rito sa opisina. Tumingin si Mr. Bautista kay Erich. May halong pagsusumamo ang mga mata. Erich, pakiusap. Kung hindi mo pipirmahan ang kontratang iyan, babawiin ng De La Vega Holdings ang lahat ng kanilang investment sa kumpanya natin. Hindi lang iyon, magdedemanda sila ng breach of confidentiality dahil sa mga naunang sketch na ipinakita mo. Babagsak ang kumpanya, Erich. Maraming mawawalan ng trabaho. Kasama ka na roon. Nanghina si Erich. Napakapit siya sa gilid ng lamesa. Alam niya ang takbo ng isip ni Vincent. Ginagamit nito ang kanyang kapangyarihan at salapi para isara ang lahat ng kanyang madadaanan. Wala siyang tatakasan. Kung hindi niya pipirmahan, mawawalan siya ng trabaho. Madadamay ang mga inosenteng katrabaho niya at hindi niya mapapagamot ang kanyang kapatid kung sakaling bumalik ang sakit nito. At kung pumayag ako, mariing sabi ni Erich habang nakatitig sa abogado, ano ang katiyakan na purong trabaho lang ang gagawin ko roon? Ngumiti ng bahagya si Atty. Ramos, isang ngiting, alam mong may itinatagong sekreto. Nasa kontrata, Ms. Gonzalez, lahat na nakasaad ay legal na trabaho. Ang personal na pakikitungo ninyo sa CEO ay labas na sa jurisdiksyon ng batas. Basta po lang sabi nitong nagaganap. Walang sapilitan. Dahil alam niyang sa huli, ako ang kusang luluhod. Saob ng isip ni Erich na may halong pait. Kinuha ni Erich ang panulat. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ngunit pinilit niyang idikit ang dulo nito sa papel. Sa bawat guhit ng kanyang lagda, tila isinusulat niya muli ang kanyang sariling hatol. Ibinalik niya ang kontrata sa abogado. Ipaabot mo to sa boss mo, Atty. Ramos. Malamig at matapang na pahayag ni Erich. Pipirmahan ko ito para sa kumpanya ko. Pero sabihin mo sa kanya, ang Erich na makakasama niya ngayon ay hindi na ang Erich na nabili niya 5 taon na ang nakalipas. Nang umalis ang abogado, naiwan si Erich na nakatitig sa bintana. Alam niyang papasok muli siya sa kuweba ng halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, handa siyang lumaban. Isang marangyang villa sa isang nakatagong bahagi ng Tagaytay ang naging bagong bilangguan ni Erich. Ang buong paligid ay napaliligiran ng matataas na pader, mga armadong gwardiya at nagtataas ang mga puno ng pino na tila humaharang sa kanya mula sa labas ng mundo. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit ang pakiramdam ni Erich sa loob ng kanyang dibdib ay tila isang nagbabagang apoy. Ipinasok niya ang kanyang mga maleta sa isang malawak na silid sa ikalawang palapag. Ang silid ay moderno. May sariling balkonahe na natatanaw ang bulkang Taal at may isang dambuhalang drafting table na kumpleto sa lahat ng kagamitan ng isang arkitekto. Ngunit ang isang bagay na nakapagpapatindig ng balahibo niya ay ang pinto sa gilid, isang connecting door na direktang patungo sa master bedroom ni Vincent. Nagustuhan mo ba ang kwarto mo, Miss Gonzalez? Mabilis na lumingon si Erich. Nakasandal si Vincent sa hamba ng pinto ng connecting room. Nakasuot lamang ito na simpleng itim na t-shirt at gray na sweatpants. Malayo sa kanyang formal na anyo sa boardroom. Ngunit ang kanyang presensya ay mas lalong naging nakatatakot. Ang kanyang matitigas na muscle sa braso ay bakas na bakas at may hawak itong baso ng tubig. Mr. De La Vega, nagpapasalamat ako sa mga kagamitan, pero pakiusap, maaari bang lagyan ng susi ang pintong iyan mula sa panig ko? Matapang na tanong ni Erich, pilit na itinatago ang kaba. Dahan-dahan lumapit si Vincent, ang kanyang mga hakbang ay walang ingay sa ibabaw na makapal na carpet. Huminto siya sa harap ni Erich at ibinaba ang baso sa lamesa. Walang lock ang mga pinto sa bahay na ito, Erich, lalo na ang pintong nag-uugnay sa akin at sa pag-aari ko. Pulong nito, habang ang kanyang mga mata ay bumaba sa mga labi ni Erich. Hindi mo ako pag-aari, Vincent. Bulyaw ni Erich, nakalimot sa kanyang formalidad. Pumirma ako bilang arkitekto, hindi bilang mistress mo. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Vincent ang kumpol na buhok ni Erich sa likod at marahan ngunit mariin itong hinila pa itaas upang mapatingala ito sa kanya. Umawang ang mga labi ni Erich sa gulat. Huwag mong itaas ang boses mo sa akin sa pamamahay ko, sweetheart. Malamig na banta ni Vincent. Ang kanyang mukha ay pulgada na lamang ang layo. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa kapatid mo? Kung sino ang nagbayad para sa marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon? Kung gusto kong kunin ka ngayon, gagawin ko. Walang sino mang makakapigil sa akin.
Nanlaban ang mga mata ni Erich. Kung ganoon, bakit hindi mo pa gawin? Bakit kailangan mo pa akong piliting pumirma sa kontratang ito? Pinitiwan ni Vincent ang buhok niya. May sumilip na kakaibang emosyon sa kanyang kulay abong mga mata. Isang halo ng pagnanasa at isang malalim, madilim na sugat na matagal nang nakatago. Dahil sa pagkakataong ito, Erich, hindi ko lang gusto ang katawan mo. Gusto kong makita kung paano mo isusuko sa akin ang lahat ng mayroon ka. Ang talino mo, ang galing mo, at ang natitira mong tapang. Tumalikod si Vincent at naglakad patungo sa pento. Ngunit bago lumabas, ay lumingon muli ito. Ihanda mo ang mga paunang site plan bukas ng umaga. At isang paalala, kapag oras ng trabaho, ako ang boss mo. Kapag sumapit ang gabi, alam mo na kung ano ako sa'yo. Nang masara ang pinto, napaupo si Erich sa sahig. Humihingal, nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit habang nakatingin sa drafting table, isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Naalala niya ang mga salita ni Cynthia noon tungkol sa mga lalaking tulad ni Vincent. Ang mga halimaw, kapag nilabanan mo na dahas, mas lalong nagwawala. Pero kapag hinaplos mo ang kanilang kahinaan, sila ang kusang luluhod. Gusto mo ng laro, Vincent? Pulong ni Erich sa kanyang sarili. Habang pinapahid ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Gagawin ko ang gusto mo. Aambuhin ko ang halimaw sa loob ng pantalon mo hanggang sa ikaw na mismo magmakaawa na pakawalan ako. Nagsimula ang bagong estratehiya ni Erich ng sumunod na gabi. Napagtanto niya na ang kanyang galit at takot ay nagsisilbing pagkain lamang sa pagiging dominante ni Vincent. Kung gusto niya makatakas sa halimaw, kailangan niyang munang kontrolin ang pinakamalaking kahinaan nito, ang kanyang pagnanasa. 11:00 na ng gabi, narinig ni Erich ang maharahang pagbukas ng connecting door. Nanatili siya nakaupo sa kanyang drafting table, nakatalikod kay Vincent habang kunwaring abala sa pagguhit ng mga linya sa master plan ng resort. Ngunit may nagbago sa kanyang anyo. Hindi na siya nakasuot ng maluwag na sweatpants. Sa halip, suot niya ang isang silk nightgown na kulay itim. May manipis na strap na nagpapakita ng kanyang mapuputing balikat at may malalim na hiwa sa likod na naglalantad ng kurbada ng kanyang katawan at baywang. Ang kanyang buhok ay hinayaan niyang nakalugay, mabango, mula sa bagong ligo. Naramdaman niya ang paghinto ng mga hakbang ni Vincent sa kanyang likuran. Sandaling tumahimik ang silid. Masyadong gabi na para sa isang arkitekto na magtrabaho, Erich. Baritono at mababa ang boses ni Vincent. Damdam ni Erich ang matatalas na tingin nito na nakatitig sa kanyang hubad na likod. Dahan-dahang lumingon si Erich. Sa pagkakataong ito, walang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, sinalubong niya ang kulay abong mga mata ni Vincent na may kasamang isang banayad at mahiwagang ngiti. May hinahabol po kasi akong deadline, Mr. De La Vega. Malambing na sagot ni Erich. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Sa bawat hakbang niya papalapit kay Vincent, sinadya niyang igiling ng bahagya ang kanyang balakang. Hinayaan na manipis sa tela ng kanyang saplot na sumayaw sa kanyang balat. Naningkit ang mga mata ni Vincent. Nabigla ito sa biglang pagbabago ng kanyang ikinikilos. What are you doing, Erich? Wala naman po. Pulong ni Erich na makalapit siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang medyo nagulong kwelyo ng t-shirt ni Vincent. Ang kanyang mga daliri ay sadyang dumampi sa mainit na balat ng lalaki. Gusto ko lang pong siguraduhin na nasisiyahan ang aking pinakamahalagang kliyente. Humigpit ang panga ni Vincent sa isang mabilis na galaw. Hinawakan ito ang baywang ni Erich at isinandal siya na mariin sa gilid ng drafting table, dahilan upang may ilang papel na malaglag sa sahig. Ngunit sa halip na umaray o umiyak tulad ng dati, isinabit ni Erich ang kanyang dalawang braso sa leeg ni Vincent, habang ang kanyang mga labi ay nananatiling nakangiti ng mapang-akit. You're playing a dangerous game, sweetheart. Kikil na bulong ni Vincent, habang ang kanyang hininga ay bumibilis. Ramdam na ramdam ni Erich ang unti-unting pagising ng matigas na reaksyon sa pagitan ng mga binti ng lalaki na nakadikit na ngayon sa kanyang hita. Hindi ito laro, Vincent. Pagkausap ni Erich, gamit ang paos at mapang-akit na tinig, inilapit niya ang kanyang mukha at bagyang kinagat ang ibang labi ni Vincent. Sapat lang para mabaliw ito sa pananabik. Gusto ko lang ibigay sa'yo ang hinahanap mo. Ang kontrol na ipinagmamalaki ni Vincent ay tuluyang gumuho sa isang saglit.
Pinasok niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng manipis na nightgown ni Erich at binuhat ito paitaas sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga halik ay naging marahas, puno ng gutom at pagnanasa ng matagal ng kinikimkim. Habang tinatanggap ni Erich ang bawat mapusok na haplos at halik ng bilyonaryo, may isang malamig na ngiti ang nabuo sa kanyang isipan sa gitna ng init ng gabi. Heto na ang simula, Vincent. Sa ng kanyang isip, habang mahigpit na yumayakap sa malapad na likod ng lalaki. Aamuhin kita gamit ang sarili mong laman hanggang sa mawalan ka ng lakas na habulin ako kapag tumakbo na ako palayo. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang maselang sayaw ng kapangyarihan at akit sa loob ng villa. Unti-unti ang dating malamig at marahas na pamamahay ni Vincent ay nabalot ng isang kakaibang init. Gabi-gabi, hinahayaan ni Erich na malunod sa Vincent sa kanyang mga haplos, lambing, at mapang-akit na mga ngiti. Ginagamit niya ang kanyang buong katawan na talino para maging isang bisyo na hindi kayang tiisin ng bilyonaryo. At nagtagumpay siya. Ang natutulog na halimaw ay unti-unting napaamon ng kanyang kumandag. Ang Vincent na dati nag-uutos at nananakot ay unti-unting nagbago. Tuwing umaga, hindi na siya nagigising sa isang malamig na kwarto. Madalas siyang idilat ang kanyang mga mata na nakayakap pa rin sa kanya ang malalaking braso ni Vincent na tila ba takot itong mawala siya. Isang hapon, habang abala si Erich sa pag-aayos ng mga huling detalye ng Palawan Project sa kanyang drafting table, pumasok si Vincent na may dalang isang maliit na velvet box. Suot nito ang kanyang pamilyar na tuxedo, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malambot, isang bagay na hindi kailanman nakita ng mundo ng negosyo. Para sa iyo. Mababa ang boses ni Vincent habang inilalagay ang kahon sa ibabaw ng kanyang blueprint. Binuksan ni Erich ang isang kumikinang na diamond necklace ang tumambad sa kanya. Napakaganda nito, ngunit para kay Erich, isa lamang ito mamahaling kadena. Gayunpaman, pinalitan niya ng labis na katuwaan ang kanyang mukha. Vincent, napakaganda nito, pulong ni Erich, sabay tayo at yakap sa leeg ng lalaki. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malapad na dibdib nito. Salamat. Hinalikan ni Vincent ang kanyang buhok bago hinawakan ang kanyang mga bisngi para patitigin siya sa kanyang kulay abong mga mata. Wala na ang lamig doon. Ang nakikita na lang ni Erich ay ang isang malalim na nag-aalab na debosyon. I can give you everything, Erich. Perlas, diamante, at kahit ang buong kumpanya ko. Seryosong saad ni Vincent, ang kanyang boses sa may halong pagsusumamo na bago sa pandinig ni Erich. Just promise me one thing. Don't look at me with fear anymore. At huwag mo nang iisiping, iwan ako. Ngumiti si Erich at hinawakan ng pangalan ng lalaki. Dahan-dahang inilapit ang kanilang mga labi para sa isang banayad ngunit mapanin lang na halik. Paano kita iiwan? Kung binigay mo na sa akin ng lahat. Pulong niya sa pagitan ng kanilang mga halik, ngunit sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, habang nararamdaman na mabilis na tibok ng puso ni Vincent na nahuhulog na sa kanyang bitag, may ibang plano na si Erich. Alam niyang napaamo na niya ang halimaw sa loob ng pantalon nito at sa loob ng puso nito. Ang tiwala ni Vincent na kanya naging pinakamalaking sandata. Ngayon, oras na para ihanda ang kanyang tuluyang paglaya. Habang mas lalong nagiging kampante at sunod-sunuran si Vincent sa kanyang mga lambing, doon naman mas naging alerto si Erich. Alam niyang ito ang tamang panahon at pagkakataon. Ang pag-ibig at pagnanasa ay nagdulot ng pagkabulag sa isang lalaking dati ay walang pinalalampas na detalye. Naging maluwag na rin ang mga gwardiya sa kanya sa loob ng villa dahil sa utos na Vincent nabigyan siya ng kalayaan. Sa tuwing aalis si Vincent para sa mga biglaang meeting sa Manila, ginagamit ni Erich ang bawat minuto para ihabi ang kanyang rurok ng pagtakas. Ginamit niya ang kanyang personal na laptop na hindi makakonekta sa server ng bahay sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan sa labas na si kung sino man. At ito lang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Unti-unti siyang naglipat ng pera mula sa kanyang sariling naipong sahod patungo sa isang sekretong bank account sa ibang bansa. Hindi lang yun. Sa pamamagitan ng madilim na sulok ng internet, nagawa nila makakuha ng mga bagong pasaporte at dokumento para sa kanya, sa kanyang ina, at sa kanyang kapatid na si Liam sa ilalim ng ibang pangalan. Isang gabi, habang tulog na tulog si Vincent sa kanyang tabi, matapos ang isa na namang mapusok na pagsasama, dahan-dahang bumangon si Erich. Tinignan niya ang natutulog na mukha ng bilyonaryo. Kung titingnan nito,
Tila ba napakatahimik at napakaamo nito, malayo sa imahe ng isang malupit na negosyante. Sandaling nakaramdam ng kirot ang puso ni Erich. Minamahal mo ba talaga ako, Vincent? O binili mo lang ang karapatan ko? Tanong niya sa sarili. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang emosyon na paalala kung paano siya kinulong nito gamit ang kapangyarihan at pananakot. Ang relasyon nagsimula sa sapilitang transaksyon ay hinding-hindi magiging totoong pag-ibig para sa kanya. Tinaluhan niya ang kanyang drafting table at kinuha ang kanyang telepono. Isang maikling mensahe ang ipinadala niya sa kanyang kaibigan. Ready ang mga tiket at papeles sa susunod na Martes. Kapag lumipad si Vincent patungong Singapore para sa business summit, gagawin ko ang pagtakas. Itinago niya ang telepono sa ilalim ng blueprint ng Palawan Project. Handa na ang lahat. Napaamo na niya ang halimaw. Ngayon, oras na para iwanan ito sa loob ng hawla ng kanyang sariling mga papanlinlang. Dumating ang araw ng Martes. Ayon sa blueprint at schedule, lilipad si Vincent patungong Singapore para sa isang 3 araw na business summit. Noong umagang iyon, bago ito umalis, mas matagal na naging yakap at halik nito kay Erich. Tila ba may kakaibang bigat sa dibdib ng bilyonaryo na ayaw nitong iwan ang babae. I'll be back on Friday, sweetheart. Babalikan kita kaagad. Bulong ni Vincent habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mag-iingat ka roon, Vincent. Hihintayin kita. Sagot ni Erich na may kasamang matamis na ngiti. Isang halik ang iginawad niya rito. Ang huling alik na ibibigay niya sa lalaking kumuha ng kanyang kawandasan. Pagkaalis ng sasakyan ni Vincent patungong airport, nagsimula na ang bawat pinitik ng orasan para kay Erich. Wala siyang dalang malalaking tela upang hindi makatawag pansin sa mga gwardya. Ang kanyang mahalagang dokumento, peking pasaporte at kaunting pera ay nakatago na sa loob ng isang simpleng backpack. 8:00 ng gabi, ginamit ni Erich ang huling alas ng kanyang plano. Umorder siya ng marangyang hapunan para sa mga gwardya sa labas bilang pasasalamat mula sa kanya. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, ang mga inumin na kasama ng pagkain ay hinaluan ng kanyang kaibigan ng pampatulog. Makalipas ang 1 oras, naging tahimik ang paligid ng villa. Suot ang isang itim na hoodie at simpleng pantalon. Dahan-dahang bumaba si Erich sa madilim na hagdanan. Sumilip siya sa bentana. Nakasandal na sa kanilang mga upuan ng 2 gwardya sa main gate. Mahimbing na natutulog sa likod ng villa. May isang maliit na pinto para sa mga basurero na hindi gaanong binabantayan doon. Doon siya dumaan. Mabilis siyang nakalabas ng pader. Sa malalim na bahagi ng kalsada, naghihintay ang isang lumang kotse na minamaneho ng kanyang pinagkakatiwala ang kaibigan. Erich, sakay na, bilis! Pulong nito. Mabilis na pumasok si Erich sa loob ng sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa villa sa Tagaytay, lumingon siya sa huling pagkakataon sa bahay kung saan siya naging bihag at naging reyna. Huminga siya na malalim, ramdam ang biglang gaan ng kanyang dibdib. Nagawa ko. Malaya na ako. Bulong niya sa kanyang sarili habang tumutulo ang luha ng halo-halong emosyon. Diretso ang kanilang biyahe patungong airport kung saan naghihintay ang kanyang ina at kapatid, handang lumipad patungo sa isang buhay na malayo sa bagsak at bagsik ng halimaw. Malamig ang gabi sa Singapore, ngunit mas malamig ang pakaramdam ni Vincent habang nakatayo sa balkonahe ng kanyang hotel suite. Hindi siya mapakali sa buong panahon ng kanyang mga meeting. Ang mukha at ngiti lang ni Erich ang nasa isip niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang isang babae ay naging mas mahalaga pa kaysa sa kanyang mga bilyonaryong negosyo. Hindi na siya nakatiis. Dinala niya ang numero na villa sa Tagaytay. Matagal bago sumagot ang kanyang chief security officer at nang sumagot ito, baka sa boses na lalaki ang panginig ang matinding takot. Sir De La Vega, bakit ngayon mo lang sinagot ang telepono? Nasaan si Erich? Ibigay mo sa kanya ang telepono. Malamig na utos ni Vincent. Sir, pakiusap, patawarin ninyo kami. Wala po si Miss Erich. Hindi po namin siya mahanap sa loob ng villa. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Vincent. Ang kanyang hawak na baso ng scotch ay tulas na nahulog sa sahig. Nabasag sa libo-libong piraso. Anong ibig mong sabihin na wala siya roon? Ang kanyang boses ay tila kulog na gumagaralgal sa linya.
Nakatulog po kaming lahat pagkatapos ng hapunan, sir. Pagkagising po namin kanina madaling araw, bukas na ang pinto sa likod at wala na ang mga gamit niya. Hindi na tinapos ni Vincent ang usapan. Ibinaba niya ang telepono at agad na tinawagan ng kanyang pribadong piloto. Sa loob lamang ng 3 oras, lumapag ang kanyang private jet sa Maynila. Nang makarating siya sa villa sa Tagaytay, sinalubong siya ng mga nakayukong gwardya. Dire-diretso si Vincent sa kwarto ni Erich. Ang silid na malinis, ngunit ramdamang kawalan. Lumapit siya sa drafting table. Doon, sa ibabaw ng mga blueprint at Palawan project, may nakalagay na isang maliit na velvet box. Pinuksan niya ito. Ang diamond necklace na ibinigay niya rito ay naroon pa rin, kumikinang sa ilalim ng ilaw, at sa ilalim ng kahon, may maikling sulat na iniwan si Erich gamit ang kanyang sariling sulat kamay. Napaamo ko ang halimaw mo, Vincent, pero hindi mo kailanman mapipili ang kalayaan ko. Huwag mo na kaming hanapin. Isang nakabibinging sigaw at galit at sakit ang kumawala sa dibdib ni Vincent. Inihagis niya ang habang buhay drafting table. Dahilan upang magkalat ang mga papel at kagamitan sa buong silid. Nagwala ang halimaw. Ang kanyang pagiging maamo ay napalitan ng isang matinding bagsik na mas malupit pa kaysa sa dati. Hinahanap mo ang galit ko, Erich? Kikil na bulong ni Vincent habang nakakuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang kanyang kulay abong mga mata ay nag-aapoy sa galit. Gagamitin ko ang bawat sentimo ng salapi ko. Iikutin ko ang buong mundo, pero hindi ka makakatago sa akin. Agad niya ipinatawag ang kanyang mga tauhan at mga pribadong investigador. Alamin ninyo ang lahat ng flight records ng pamilya Gonzales sa lahat ng airport sa bansa. Ngayon din, kung kailangan i-lockdown ang bawat port, gawin ninyo. Hanapin ninyo ang babae ko. Nagsimula malupit na paghahanap. Alam ni Vincent na niloko siya ni Erich, ngunit sa kabila ng galit, may isang katotohanan na mas lalo nagpapabaliw sa kanya. Hindi na niya kayang mabuhay nang wala ang babae nag-iisang nakapagpapaamo sa kanya. 6 na buwan ang mabilis na lumipas sa isang maliit at tahimik na bayan ng Positano sa Italia. Malayo sa maingay at magulong buhay sa Pilipinas, nagsimula ng bagong buhay si Erich sa tulong ng kanyang peking pagkakakilanlan at nakakuha siya ng trabaho bilang isang taga-disenyo sa isang lokal na studio. Ang kanyang ina ay maaari na ang kalusugan at ang kanyang kapatid na si Liam ay nagpapatuloy na sa pag-aaral ulit. Pakiramdam ni Erich, sa bawat wakas ay nahanap na niya ang totoong kapayapaan. Ang mga alaala kay Vincent de la Vega ay unti-unting naging malabong bahagi ng kanyang kahapon. Isang hapon pagkatapos ng kanyang trabaho, naglakad si Erich patungo sa isang pampublikong hardin sa kaharap na asul na dagat. Umupo siya sa isang bakanteng bangko hawak ang isang tasa ng kape. Habang ninanam na mga malamig na simoy ng hangin, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Napakaganda ng tanawin, hindi ba, Erich? Ang baritono, mababa, at pamilyar na boses na iyon ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang katawan. Biglang napatigil ang mundo ni Erich. Nangatog ang kanyang mga kamay dahilan upang matapon ang kaunting kape sa kanyang suot na bulsa. Dahan-dahan niyang idinayal ang kanilang mga mata at lumingon sa kanyang tabi. Naroon si Vincent. Nakaupo ito sa kabilang dulo ng bangko, nakasuot ng isang simpleng puting polo shirt at itim na slacks. Mukha itong pagod, may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang kulay abong mga mata at mas lalong tumiim ang panga nito, ngunit ang kanyang mata ay nakatitig sa kanya na may matinding lalim, isang titig na tila ba natagpuan na ng isang taong nakalalakbay sa disenyo at disyerto ng kanyang oasis. Mabilis na tumayo si Erich, yung sulong ang kanyang mga hakbang. Handa ng sumulong. Handa ng bumaril. Ginamit ko ang bawat connection ko, Erich. Alam ko, 6 na buwan akong hindi natutulog ng maayos. Iniisip ko noong una, kapag nahanap kita, ikukulong kita sa isang lugar na hindi mo na makikita ang liwanag ng araw. Pulong ni Vincent habang dahan-dahang tumitingin sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Ang nakita ni Erich
ay ang isang matinding kahinaan at pagsusumamo. Pero na makita kita rito mula sa malayo kanina na masyadong masayang nakangiti, napagtanto ko kung gaano kita kawasak noong nasa puder pa kita. Napatigil si Erich sa kanyang hakbang. Ang tapang na inihanda niya para sa muling pagtatagpo nila ay biglang natunaw na makita ang luhang dahan-dahang umaagos sa pisngi ng kilalang beast ng corporate world. Si Vincent de la Vega ay umiiyak sa harap niya. Galit ako sa'yo. Dahil niloko mo ako, Erich. Patuloy ni Vincent, ang kanyang boses ay basag na. Tumayo ito ngunit nanatili sa kanyang kinatatayuan. Hindi lumalapit upang hindi siya takutin. Pero mas galit ako sa sarili ko. Dahil naging halimaw ako sa buhay mo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung binili ko ang dangal mo noong panahong sadsad ka sa hirap. Patawarin mo ako kung ginamit ko ang kapangyarihan ko para pilitin ka. Humarap si Vincent sa kanya at ibinuka ang kanyang mga palad. Tila isinusuko ang kanyang buong buhay. Hindi na kita pipiliin, Erich. Kung gusto mong manatili rito, hahayaan kita. Pero pakiusap, wag mo namang ipagkait sa akin na mahalin ka mula sa malayo. Dahil kung wala ka, wala ring halaga ang lahat ng salaping mayroon ako. Napatakip ng bibig si Erich. Habang patuloy na umaagos ang kanyang sariling mga luha, ang lalaking akala niya ay walang puso. Ang halimaw na binalak ng sirain gamit ang laro ng tukso ay tuluyan ang napaluhod ng kanyang sariling pag-ibig. Ang mga salita ni Vincent ay tila naging hanging umahaplos sa mga sugat sa puso ni Erich na matagal na niyang iniinda. Habang nakatitig sa bilyonaryong nakatayo sa kanyang harap na ngayon ay wala ng bitbit na puot, kundi purong pagsusumamo at pag-ibig. Naramdaman ni Erich ang unti-unting pag-iba ng sarili niyang mga pader. Napagtanto niya ang isang katotohanan na matagal na niyang itinatanggi sa kanyang sarili, sa kanyang pagsubok sa akitin, dayain, at amuhin. Ang halimaw sa loob ng mga nakaraang taon, nahulog na rin pala ang sarili niyang puso rito. Hindi lang si Vincent ang naging bihag ng laro ng tukso, maging siya ay tuluyan na rin napaamo ng lalaking nag-alaga at nagprotekta sa kanya sa likod ng malakas nitong anyo. Dahan-dahang humakbang papalapit si Erich. Ang bawat hakbang ay tila nadala ng takot, kundi ng kapatawaran at pagtanggap. Huminto siya sa tapat ni Vincent. Itinaas ang kanya nanginginig na kamay at marahang pinahid ang bakas ng luha sa pisngi ng lalaki. Vincent, bulong ni Erich, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Akala ko noon, ang tanging paraan para maging malaya ako ay ang takbuhan ka. Pero sa 6 na buwan na malayo ako sa'yo, napagtanto ko na ang puso ko ay naiwan sa bahay kung saan mo ako ikinulong. Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Tila ba hindi ito makapaniwala sa kanyang naririnig. Erich, ibig mong sabihin, pinapatawad na kita, Vincent. Nakangiting saad ni Erich habang patuloy ang pagbuhos ng luha ng kaligayahan. Hindi ko na kailangan tumakbo pa. Dahil ang halimaw na kinatakutan ko noon, siya na ang nag-iisang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Isang mabilis at mahigpit na yakap ang sinalubong ni Vincent kay Erich. Binuhat niya ito paitaas at inikot, habang ang kanyang malalim na tawa ng labis na katuwaan ay umaalingaw-ngaw sa hardin ng Positano. Nang ibaba niya si Erich, sinalubong niya mga labi nito ng isang halik. Isang halik na walang bahid ng transaksyon, walang pilit, kundi purong pag-ibig, paggalang, at pangako ng katapatan. Makalipas ang 1 taon, nagbalik sila sa Pilipinas. Ang Palawan Eco Resort ay matagumpay na naitayo sa ilalim ng pamamahala ni Erich bilang Chief Architect, na hinangaan ng buong industriya, ngunit hindi na siya nakatagong waitress o ang takot na arkitekto. Sa isang marayang hardin sa tapat ng dagat, suot ang isang magandang puting gown. Naglakad si Erich patungo sa altar kung saan naghihintay ang lalaking nagbago ng kanyang tadhana. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ibinenta para sa 1 milyon. Ibinigay niya ang kanyang buong puso ng pusa at may kalayaan. Hawak ang kamay ng kanyang asawa. Tumingin si Vincent sa kanyang mga mata na may labis na pagmamalaki. Ang halimaw ay tuluyan ng napaamo. Hindi ng dahasan ng takot, kundi na nag-iisang pag-ibig ng babaeng nagngangalang Erich Gonzalez na ngayon ay reyna na ng kanyang buhay. 4 na taon matapos ang kanilang kasal sa Positano, mas naging tahimik ngunit mas masigla ang buhay ni na Erich at Vincent sa kanilang permanenteng tahanan sa Tagaytay.
Ang dating malamig at nakatatakot na villa ay tuluyan ng nabalot ng init na isang tunay na pamilya. Wala na mga armadong gwardiya sa bawat sulok. Pinalitan na ito ng mga makukulay na laruan, malalambot na carpet at tunog ng maliit na mga paa na nagtatakbo sa pasilyo. Alas 5 ng hapon, nakaupo si Erich sa kanyang paboritong silya sa balkonahe. Hawak ang isang tasa ng chamomile tea. Habang pinapanood ang paglubog ng araw sa Bulkang Taal, may kaunting pagod sa kanyang mga mata. Ngunit napalitan ito ng ngiti nang marinig ang pamilyar na busina ng sasakyan ni Vincent mula sa gate. Hindi pa man nakakapasok ng tuluyan sa pinto ang bilyonaryo. Isang maliit na bata na may kulay tsokolate at kulot na buhok ang mabilis na nagtatatakbo pababa ng hagdan. "Daddy!" Sigaw ng 3 taong gulang na si Alexander. Mabilis na ibinaba ni Vincent ang kanyang mamahaling leather briefcase sa sahig at lumuhod upang salubungin ng bukas ang mga braso ang kanyang anak. Pinuhat niya ito paitaas at halikan sa pisngi dahilan upang magkatawanan ng dalawa. Kung makikita ng mga business partners ni Vincent sa boardroom ang eksenang ito, tiyak na hindi na nila paniniwalaang ang lalaking ito ang tinaguriang ruthless beast ng corporate world. "How's my little beast today? Did you behave for mommy?" Malambing na tanong ni Vincent habang kinikiliti ang tiyan ng anak. "Yes, Daddy. I helped mommy with the drawings." Pagmamalaki ng bata, habang winawagayway ang isang piraso ng papel na may mga abstract na guhit ng Crayola. Pumasok si Vincent sa sala habang karga pa rin si Alexander. Agad na sumilip ang kanyang kulay abong mga mata sa balkonahe kung saan naglalakad na pabalik-balik si Erich. Lumapit sa Vincent at iginawad ang isang marahang halik sa mga labi ng kanyang asawa. Isang halik na hanggang ngayon ay nagpapabilis pa rin sa tibok ng puso ni Erich. "You look tired, sweetheart. Masakit ba ang ulo mo?" May pag-aalalang tanong ni Vincent. Habang ang kanyang isang kamay ay dahan-dahang humaplo sa likod ni Erich. "Medyo lang, Vincent. Ang likot kasi ng anak mo ngayon. Gustong akyatin pati ang drafting table ko." Tawang sagot ni Erich. Sabay kuha kay Alexander mula sa karga ng asawa. "Pumunta ka muna sa kwarto mo, Sander. Magpalit ka ng damit kay Yaya, okay? Kakain na tayo ng dinner mamaya." "Opo, Mami." Masunuring bumaba ang bata at nagtatatakbo patungo sa kanyang silid. Nang sila nalang dalawa maiwan sa sala, niyakap ni Vincent si Erich mula sa likuran. Isinentol niya ang kanyang panga sa balikat ni Erich, nilalanghap ang pamilyar at mabangong amoy ng buhok nito na hinding-hindi niya ipagpapalit sa kahit anong karangyaan sa mundo. "May sorpresa ako sa'yo." Pulong ni Vincent sa kanyang tainga, ang kanyang barito ng boses sa may halong pananabik. "Ano yun? Wag mong sabihin bumili ka na naman ng isa pang isla sa Palawan." Biro ni Erich. Lumarawan ang tawa sa kanyang mukha. Inabot ni Vincent ang isang maliit na folder mula sa kanyang briefcase at inihain ito sa harap ni Erich. Pinuksan ito ng arkitekto. Laking gulat niya na makita ang mga papeles ng isang bagong itinatag na foundation, ang Gonzales de la Vega Pediatric Trust. Ito ang pundasyon na magbibigay ng libreng operasyon at gamot sa mga batang may malubhang sakit mula sa mga pamilyang walang kakayahan. Seryosang paliwanag ni Vincent habang mas humigpit ang yakap kay Erich. "Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo noon para kay Liam, Erich. Ayoko may ibang babae o pamilya na makaranas ng desperasyon na naranasan mo, na dumanas sa mga kamay ng isang halimaw na tulad ko." Napatigil si Erich. Humarap siya kay Vincent. Ang kanyang mga mata ay muling nagilid ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng purong pasasalamat at labis na pagmamahal. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang asawa. "Hindi ka na halimaw, Vincent. Matagal mo nang pinatunayan na ang puso mo ang pinakamalaking kayamanan na mayroon ako." Pulong ni Erich bago niya abutin ang mga labi ni Vincent para sa isang marubdob na halik. Habang naghahalikan sila sa gitna ng dapit hapon, narinig nila ang marahang pagbukas ng pinto at ang muling pagtakbo at yabag ni Alexander na may hawak na namang bagong laruan. Sabay na napangiti ang mag-asawa. Ang nakaraan ay tuluyan ang naging abono ng kasalukuyan at sa piling ng isa't isa, natagpuan nila ang totoong kahulugan ng kalayaan at tahanan. At diyan po nagtatapos ang makulay, mapusok at puno ng aral na kwento ni na Erich at Vincent na tinaguri ang The Ruthless Beast, Sold for $1 million. Napatunayan natin na sa huli, walang gabi na hindi natatapos at walang halimaw ang hindi kayang paamuhin ng tunay at tapat na pag-ibig. Muli,
Ako po ang inyong tagapagsalaysay, narrator Miss Angge, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kabanata rito sa Ayesha TV. Isang napakalaking pagbubugay at mainit na yakap naman ang ipinaaabot ng buong pamilya ng Ayesha TV sa ating mga makabagong bayani, ang ating mga kapusong OFW sa iba't ibang sulok ng mundo. Alam po namin na tulad ni Erich sa simula ng kwento, tinitiis ninyo ang hirap, lungkot, at pangungulila sa ibang bansa para lamang maitaguyod at mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Ang inyong mga sakripisyo ay walang katumbas na halaga. Sana po, sa pamamagitan ng mga kwentong aming inihahanda para sa inyo araw-araw, ay kahit paano ay nababawasan namin ang inyong homesick at pagod pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Tandaan ninyo na hindi kayo nag-iisa dahil laging kasama ninyo ang Ayesha TV saan mang dako ng mundo kayo naroroon. Mag-iingat po kayo palagi, mga bayani ng pamilya. Para sa iba pang mga kwento ang kapupulutan ng aral at magpapatibok ng inyong mga puso, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-share nyo na rin po ito sa inyong mga kasamahan hanggang sa muling kwentuhan at masidhing kapanapanabik ng mga kabanata. Manatiling nakatutok dahil dito lang sa Ayesha TV, ang inyong tahanan ng mga kwentong may puso. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng may kapal.